Aba, yung Bato de la Rosa, mga bossing, nangunguna ho. Nasaan na yun? O eto. Ay, grabe. Nangunguna ho, mga kababayan. Sa dulo. Ay, nako. Ano na nangyari doon sa kandidatura ni Bato de la Rosa? 2025 top senatorial candidates. Oh, ha? Nangunguna po, mga bossing. Yung totoong nangunguna, ha? Erwin Tulfo, number 1. Ayan yung position niya. Ito po ay base ho sa Tangere, Tangere o Tangere, no limit Tangere. Bahala na po kayo kung ano yung gusto nyong basa dyan. Ano? Nandyan po si Erwin Tulfo, nangunguna, mga bossing. At sinundan ni Bungo. Aba, pang ilan na yung posisyon ni Bungo? Pang number 1, number 3. Oh. Kahit ano naman maging posisyon yan, mga boss, no? Mukha naman papasok talaga si Bungo, mga kababayan. Sa dami ba naman noon ng tarpaulin na ipinagawa niyan at isinalpak ho, mga kababayan, sa bawat poste ng Meralco. Sa bawat pagpapalugaw ni Bungo, imposibleng hindi manalo yan, di ba? Paulit-ulit nga yung nag-iisang malasakit niya eh. Oh. Pangatlo, nasa posisyon ng 2 to 4, si Ben Tulfo, mga kababayan. At pang-apat po, ayan po, Senator Tito Soto III, mga bossing. Kahit po alam natin kung ano-ano yung paninira kay Senator Tito Soto, yan, matindi po at matibay sa pang-apat na posisyon. At mukhang hindi naman po bumababa at hindi naman po napupunta doon sa kagayang posisyon ni Tobats. Ano? Panglima, si Senator Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao. Minsan na din po nating nasasabi, mga kababayan, no? Minsan mas magaling pa tong si Senator Manny Pacquiao kaysa doon sa mga matagal ng mga senador eh. Minsan napapahanga po tayo niya, sasabihin natin, buti pa tong si Pacquiao, dating boksingero lang, pero alam ang ginagawa sa Senado. Pang-anim na ba? 1, 2, 3. Cayetano. Wala na sanang magtataka sa inyo, ha? Kung bakit hanggang ngayon hindi pa din nababanggit yung pangalan ni Bungo. Pang-8, Benhur Abalos. Sabi ni Kaboom, si Benhur Abalos, wag nating kalimutan, boto siya na ang magpapahuli kay quickly wanted. Mabilis din yung umaksyon yan, mga kababayan. Di ba? Bad trip po dyan, mga bossing. Yung mga alagad ni Buloy. Bad trip po dyan. Yung mga Duterte. Kay Buloy. Di ba ho, kinasuhan pa ni dating Pangulong Duterte yan? Si Benhur Abalos, mga kababayan. Galit na galit sila dyan. Bakit to? Nasasakote ho sila eh. Nabubuko hula. Ang daming nabubuko, mga kababayan, sa kanila. Sino pa? Sino ba to? Si Bong Revilla. Pang ilan na to? Ilan yung nasa taas? 7. Pang-8 si Bong Revilla. Si Tolentino, hopefully malaglag pa. Ano? Dahil alam natin na kahit nasa administrasyon to, ang boto nito sa impeachment, no? Dahil po sa kaibigan nila o dahil sa kakampi nila. Ayoko to kay Tolentino kahit na nasa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Minsan na ho tayong nabudol nung mga panahon ng merong unit team pa, kagaya nila Roque. Nabudol na ho tayo dati, kaya sabi ko, this time hindi na ako boboto ng straight unit team, no? Pipiliin ko ng maigi kung sino talaga yung mga iboboto ko. Pag-aaralan ko maigi, pati mga background nitong mga to, kung sino ang boboto ko. Lito Lapid, pang-10. Ping Lacson, pang-11. Aba, si Senadora Amy Marco, pang-12, ha? Pang-12 si dito sa pila ho, mga kababayan, ha? Pero naglalaro ho sa posisyon ng 11 hanggang 15, 4 na tumatakbo o kumakandidato. Nandiyan si Ping Lacson, si Senator
Amy Duterte, Marcos, Senator Amy Marcos, malabo ho ito. Ano? Sa apat po na yan, mga bossing, pangalawa po sa maaaring malaglag yang si Senator Amy Marcos. Bakit to? Ang mga kakamping, kabisado ang galaw niya. Alam ang galaw niya. Ano? Ang mga DDS, ayaw na din po kay Senator Amy Marcos. Bakit? Halata, no? Yung pamamangka sa dalawang ilog. Eh tayo po na mga sumusuporta sa gobyerno at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang tablado si Amy Duterte. Si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Sa nakikita nating pamamangka din at sa nakikita natin na walang kasupo-suporta doon sa kanyang kapatid. Minsan may paninira pa. Minsan may, ewan ko ba kung ano nangyari dyan kay Amy. So ang tingin ko ho, mga kababayan, yung tatlong paksyon na yon o yung tatlong grupo na yon, kakamping, ayaw kay Amy. Yung mga government supporter, ayaw kay Amy. Mga DDS, ayaw kay Amy. So posible po, malaglag si Senadora Risa Ontiveros, hindi naman tatakbo yun. Amy Marcos. Binay, yan. At si Bato de la Rosa, talagang nandun pa sa huli, Sa 11 to 15 na nga lang, yung pinagtatalunan, dulong-dulo pa si Bato de la Rosa. Ito ho, ang nakikita ko, mukhang matutupad ho talaga yung pangako niya sa sarili niya na magtanim na lang ho ng kamote, mga kababayan. Magtanim na lang ho. Sabi niya, kung ayaw nyo na ako iboto, uwi na lang ako ng Davao. Magtanim na lang ako ng kamote. It's either ho, magtanim ng kamote o magtago sa kamotehan, mga boss. Etong si Tobats, si Bato de la Rosa. Meron akong nakita sa Facebook. Nakalagay doon, unofficial Bato de la Rosa channel. Nakita ko yung pangalan ko. Ito yung mga vlogger na sumusuporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sir Ramjay Negros Island. Salamat po sa inyong komento. Sabi ni Sir Ramjay, 1,207 viewers. 1,400 na ngayon. Mag-like daw kayo. Pindutin nyo daw yung like button, Hindi na kayo kailangan pumindot ng dollars dyan para ipadala o isend para doon sa mga super sticker. Like nyo lang. Naku, masaya na ako. Lalo pa doon sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe nyo lang. Masaya na ako. Di ba? Mukhang laglag ho talaga si De La Rosa. Sino lang ho, mga kababayan, ang tingin nyo makakapasok para sa mga DDS? Ang nakikita ko, bunggo lang ho talaga. Bunggo lang ho talaga, mga bossing. Nako, malulungkot niya si Robin Padilla. Malulungkot si Robin Padilla. Bakit to? Lalo siyang matatameme doon. Lalo siyang tahimik doon. Di ba, Chi? Bakit? Kung ngayon niya, kakaunti na ang kakampi ni Robin Padilla, tahimik na, lalo pa kaya pag nawala si Bato de la Rosa? Lalo pa kaya kung nawala din yung ibang mga Tolentino? Yung mga ibang Duterte? Yung mga DDS senators? Wala na. Malamang sa alamang, si Robin Padilla, talagang chicha na lang po ang gagawin nun. Talagang mukbang in Senate na lang po ang gagawin ni Senator Robin Padilla pag nawala itong mga kaalyado ho nila. Pero mga bossing, okay yan. Kasi pagka isinulong na yung impeachment pagkatapos ng election, naku, smooth ho yan pati sa Senado. Sabi ni Ed Ong, makikilamon lang naman niya si Bad Boy sa Senado. Kahit sino ang manalo. Di ba? Ay, nako po, mga kababayan. Gusto niyo muna hubang itahimik